Ayan. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Muli, dito tayo sa talakayan, malayang talakayan. Dagdag kaalaman ng masang Pilipino. Sa araw nito, na ito ating tatalakayin ang pang-apat na agenda. Ang issue sa West Philippine Sea. Ngunit bago yon, gusto nating magbalik tanaw doon sa nakaraang agenda na ating tinatalakay, kalakarang panlipunan. Okay. Doon ating binanggit na mula noon hanggang ngayon, mayroon ng 4 na lipunan ang umiiral. Nga, una, yung lipunang primitibo komunal. Pangalawa, yung lipunang alipin. Pangatlo, lipunang feudal, at ang kasalukuyan ay ang lipunang kapitalismo. At sabi nga natin, ang susunod na lipunan ay yung lipunang sosyalismo. At isinalarawan natin ano ba yung lipunang sosyalismo. Gusto nating isalarawan yan kasi nasa transition period pa lamang tayo tungo dun sa transformation ng socialism. Ang sabi nga natin, ang lipunang sosyalismo, isang lipunan kung saan ang kumukontrol ng politika at ekonomiya ay yung mga manggagawa. Ang manggagawa ang kukontrol sa lipunan, ang kukontrol sa politika at ekonomiya ng buong mundo. At ang sosyalismo, siyempre, ayun, nakabatay sa Marxist principle. Kaya, halimbawa, yung kanilang sistema ng pamamahala ng Estado sa China, sa Russia, mayroon silang one-party system. Yung tinatawag ng Communist Party of Russia, Communist Party of China, which is ang mga miyembro niyan ay puro mga Marxist. Ang tangan ay Marxist principle. At ang kanilang layunin ay isa praktika ang naturang principle theory, Marxist theory, Marxist principle. Yun ang kanilang isa sa praktika. At doon nga, isa doon sa praktika ang pagpaplano, paano matupad yung mission ng pagpapaunlad pa ng kagamitan ng production, pag-transform mula sa private ownership tungo sa public ownership, at kung paano i-transform ang sosyalismo sa isang mapayapang pamamaraan tungo sa lipunan ng komunismo o communist system. No? Yun ang mga mission ng Communist Party o ng mga manggagawa o mga Marxist. Yun ang larawan ng sosyalismo. Ngayon, siguro sa mga
ibang ano, palalimin pa natin yan. Ngayon, hanggang lang muna ang suma total dun sa ating tinatalakay sa unang agenda. Siguro pasok na tayo sa agenda ng issue ng West Philippine Sea. Pero bago yan, kahilingan na tapusin panoorin ang ating talakayan, mag-subscribe, mag-comment, mag-share, at mag-like. Pang sa ganun, maabot natin ang malawak na ngasang Pilipino. Ma-inform din sila. Kahit pa paano, madagdagan ang mga kaalaman. Maintindihan ang mga issue. Maintindihan ang mga kalagayan. Kasi bagay ito, dapat tayo ay nagsusuri. At isa, para guide ito para dun sa inyong mga pagsusuri pa. Okay, siguro pasok na tayo dun sa issue ng West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea kasi, ang pangunang issue dyan, yung gas at krudo. Yung malawak na deposito ng gas at krudo, natural gas sa West Philippine Sea. Yan kasi nagiging malaking issue dahil doon sa yung Cold War ng United States of America at ng China. Mayroong kasing labanan sa economically at politically ang US at ang China. Mangyari, ang US kasi kung ating suriin, ang pinakamaunlad na bansa sa buong mundo at pangalawa nga ang China. At siyempre, kung ating tingnan, bakit pasok din doon ang tunggalian ng politika o yung labanan sa politika, kasi ang US kasi capitalist country at ang China ay socialist country. May ano yan, may malaking issue talaga yan lalo na sa mga capitalist, yung pag-unlad ng China. Ngayon, bakit ang gas at crudo ay nagiging malaking issue? Yung gas at crudo dito sa West Philippine Sea. Kasi sige, tingnan natin Kasi ang ating world currency ay US dollar. At ang US dollar, yung US dollar bilang isang world currency, ang batayan nito ay yung kung sino ang may hawak ng pinakamalawak na production ng gas at crudo. No? Yun ang batayan kung sinong may hawak nun, siya din ang may hawak ng world currency. No? Ang tawagan nila yan, petrocurrency. Dollar, US dollar. Kaya ang buong mundo, ang lahat ng bansa sa buong mundo ay ang kanilang reserve money ay dollar, US dollar, para makapaglimbag din sila ng sarili nilang currency. At the same time, yung US dollar yung ginagamit talaga sa import, import ng mga bansa sa usapin ng free market. US dollar. At dahil itong China, wala naman itong walang access wala siyang sariling production ng gas at crudo. Mas umaasa ang China sa import ng gas at crudo. Kaya siyempre parang lumalabas na, siyempre interesado ang China diyan sa West Philippine Sea, yung deposito diyan ng gas at crudo. Kaya lamang hindi naman para agawin. Kasi kung agawin niya, noon pa, di na siya makikipag-usap.
Natandaan natin na nung panahon ni Pangulong Arroyo, nagkaroon pag-uusap diyan para sa joint exploration. Joint exploration ng gas at crudo ng China at ng Pilipinas. Kaya hindi nila layunin na basta agawin yan. Siyempre, may mga pag-uusap diyan. Hindi lang malinaw kung merong black and white yung mga kasunduan. Kaya ang nagiging issue lang diyan, kaya daw nangyaring nakapag-joint exploration ng pamahalaang Gloria Arroyo ng panahon yun ay dahil sa corruption. Mukhang nasa likod na bayaran. Parang ganon ang nagiging issue. Pinalaki yung issue niya. Hanggang sa ito nga ng si Noynoy Aquino ay ang naupo yung kaso diyan sa West Philippines, ay yung issue ng West Philippines, dinala niya yan sa United Nations para resolbahin, lalo na yung hangganan, no? Hangganan ng ating nasasakupan ng ating teritoryo. Ayun ang dinadala doon. At siyempre, bahagi din yun kung paano na huwag basta na lang maagaw ng iba yung ating natural resources. Ayan, di ba? Yun yan eh. Hanggang sa, yun nga, sa pangingisda, naging issue rin yan. Ginawa rin issue kasi natural resources, palaisdaan yung lugar na yun eh. Maraming isda. Ginawa ding issue yan eh. Gamit ang mga mangingisda sa issue. Yun ang nangyari sa West Philippines Sea. Pero siguro mas lalim nating suriin yan. Ano ba talaga? Anong nasa likod? Hindi yan simpleng yung talaga yan, yung hindi simpleng issue lamang ito ng Pilipinas at saka ng China. Mayroong kasing intervention talaga diyan ang US. Kasi sila interesado rin eh. Diba? Ang nagiging problema kasi diyan, pag ang US ang mag-operate diyan, private ownership matik yan eh. Kasi yun ang kanilang ang kanilang sistema, private ownership. Pagka ang China naman ang makapag-operate diyan, siyempre state-owned yan eh. Nationalization o state-owned ownership. Yan. Pero ang tingin ko kasi hindi naman basta agawin lang yan ng China. No? Hindi agawin ng China yan para sa kanyang pakinabang, kundi so pagpapaunlad, kaya nga nakipag-usap yan sa panahon ni Gloria. Di lang natin alam kung ano talagang istorya niya. Nakipag-usap, lumala lang yan na imbis na ituloy yung pag-usap at iayos, tingnan yung mga issue, dinala kaagad doon sa United Nations. Siyempre, ang China, parang ba't ganon? Nag-uusap na nga eh. Nagkaroon na nga tayo ng joint exploration. Pagkatapos bakit kailangan dali na sa United Nations? Parang ganon. Bakit di natin muling buhayin yung pag-uusap? Tingnan sa yung win-win solution. Ganon naman ang pinahawatig ng China. Kasi Xi Jinping mismo nagsalita para dyan. Kaya nga di niya kinikilala yung decision ng United Nations kaugnay dyan sa UNCLOS. Di niya kinikilala kasi meron ng na unang pag-uusap na dapat ituloy pag-usapan. Ang problema nga may intervention. Yung intervention nga ng United States. Kaya lumaki ang issue at nagkaroon ng problema. Lumala ang problema. Ngayon, yung pag-ukupa ng China sa mga isla, no? Ako sigurado kung totoo ba talaga na pati yung mga isla na sakop ng ating teritoryo ay inuukupa ng China. Kasi ang nagiging problema kasi sa ating mga balita, no? Hinahaluan nila ng kasinungalingan. Yan ang problema rin eh. Para palalain ang issue. At palabasin
na tama ang yung ating posisyon na mayroong kututos, nandiyon talaga ang intervention ng US. Nanunulsol pa nga ang US kung tutuusin. Nanunulsol yan. Okay, bakit ginawa ng US yan? Kasi usapin kasi yung mukhang dahil sa China, economically, problema ang US, babagsak ang kanyang ekonomiya. Dahil ang China kasi, tinatawag na nga ng world manufacturing yan eh. Kasi kahit saang bansa, yung kanyang produkto, ang mga produkto ay made in China, kahit sa US. Ang pinakamurang produkto kasi sa buong mundo ay ang galing ng China. Mura, kaya apektado ang mga pribadong negosyo ng United States. Ganon din sa Europe. Mga apektado yan eh. Hindi naman, kung tutusin, hindi naman ang mamamayan ang apektado. Lalo na yung mahirap kasi mura nga yung produkto eh. Mabili. Ang apektado talaga, hindi na nabibili yung mahal na produkto. Mula sa mga pribadong pag-ari ng mamamayan ng United States, yung mga negosyante ng United States. Kaya, ano bang dahilan? Na-explain naman natin kung bakit mas mura ang sa China. Binablock-proof na nga nila yan eh. Na kisyo ang produkto ng China, madali masira. Hanggang sa bigas eh. Sinasabi na plastic daw. Parang gano'n na ang mga issue. Tinitira ng mga black propaganda ang China para huwag nang bilhin ang kanyang produkto. Ayun talaga. Yun ang katotohanan. Kailang mabili pa rin kasi mas mura. At maganda naman eh. At normal naman na nasisira kasi yun naman talaga ang mga bagay. Depende kung paano mo gamitin yun eh. Para tumagal. Ngayon, bakit mura? Yan, nabanggit na rin natin yan doon sa paglarawan natin doon sa socialism, doon sa unang itong huling agenda kaugnay sa sistemang sosyalismo, na kaya mura dahil ang mga manggagawa sa China ay hindi na simpleng basta sinasahuran, subsidized, no? Hindi na, kaya yung production mabilis, tapos siyempre mas mura, at hindi lang naman yung lahat ng mga yung collective ownership sa mga kanayunan, nagpoprodukto na rin yan. Ang naghanap ng merkado ang estado para dun sa mga produktong yan. Kaya mura siya dahil ang cost of production ay mababa rin. Kasi halos nandoon lahat yung mga resources na gamit para sa mga produkto na kanilang binubuo at ibibinta sa buong mundo. Kaya mura. Ang pangunahin doon, halos di nasahuran ang mga manggagawa, kundi subsidized lang ng gobyerno. Siyempre, ang subsidized ng gobyerno, hindi nga halos galing sa buhis ng mga Chinese eh. Kasi ang kita nung production ng industriya, kumikita ang gobyerno. Yan ang sinusubsidize, hindi na inasahan yung mga buwis-buwis. Ang nagbubuwis lamang doon yung mga may-ari ng pribadong negosyo, mga investor, no? Pero yung halos yung mga manggagawa ng industriya ng Chinese ay yun na halos binubuwisan yan, subsidize pa. Ganon din yung mga collective ownership ng kooperatiba. Kung ano ang produkto, doon na sila umaasa ng kanilang ekonomiya. Hindi na umaasa ang pamahalaan na may maisahod sa mga empleyado ng gobyerno. Subsidize kasi ang mga manggagawa. Yun, kaya mura. Tapos kanila pa yung mga resources, sila na rin yung
ang unlad ng kanilang kanilang machinery. Halos machinery, robot nang gumagawa. At kaya bawas talaga 'yon doon sa cost of production. Ang medyo problema lang nila yung gas at krudo. Kaya lang yun na, yung paglikha nila nung solar system ba yan? Isang bagay din yun na nakabawas ng cost of production kasi imbis na kuryente na ginagatungan ng gasolina, yung solar system ng mga ginagamit nila. Kasi nandun halos yung mahuhusay ng mga scientist. Nagpapaunlad ng kagamitan sa production. Kaya yun ngayon dahil na lalong bumaba ang mga commodity galing China. At di na kaya ang i-competition ng mga private businessman sa United States at saka Europe ang China, kaya umaangal. Umaangal. At siyempre, sabi nga natin, ang kumukontrol sa politika at ekonomiya ng Western countries, lalo ng US, saka Europe, yung 10% sa likod. Yung pinaliwanag na natin yan sa likod nila, no? Yung kumukontrol sa politika at ekonomiya. Yun ang umaangal eh. Yun. Kaya ang nito kasing huli, malaki ang posibilidad na mabaliwala na yung world currency, yung US dollar bilang world currency. Kasi yun, mayroon naman tayong ibang diyan, talakayan. Pero mabaliwala na yan dahil sa may binubuo kasing isang block, no? Grupo, yung tinatawag nilang BRICS. Isang mga bansa, no, na collectively nagsama-sama para huwag nang gumamit ng dollar bilang reserve money. Okay. Ang tinutulak nila ngayon yung reserve na ginto. Reserve na ginto. Ang kalakalan nga ng mga bansang yan na miyembro ng BRICS, yung kumbaga, pera mo gamitin. Yun ang ibili mo ng produkto doon sa kapwa miyembro ng BRICS. Ganon ang kalakalan. Hindi na kailangan gamitin yung US dollar. Kaya lalong nagwawala ang US ngayon. Kasi kung bumagsak ang dollar, lalong titindi ang kahirapan sa US. Lalong titindi kasi baon din siya sa utang eh. Wala na siyang ginawa kundi mangutang kasi nga siya ang may hawak ng world reserve money, yung US dollar. Kung hindi na yan gagamitin ng mga bansa, ano mangyari kaya bagsak siya, diba? Ngayon, kaya nga, ayun, sabi nga natin, nitong huli, naghanap na ng giyera para kumita. Kasi pangunahin lang negosyo yung kagamitang panggiyera. Parang negosyo yan. Pangunahin nilang negosyo. Okay. yun ang sakwan sa West Philippine Sea. Yung gas at crudo dyan, kung pinag-aawayan yan, ang usapin niya ng kung sino ang mag-offer it. Kasi atin talaga yan eh. Ayun sa hindi atin yan. Kung sino dyan ang mag-offer it, kasi sila yung may maunlad na kagamitan para ma-i-offer it yan. Kung ang US yan, mauwi lang sa mga private. Mauwi sa private, di makakarating sa ating kusina yung natural resources na yan. Yung natural gas na yan. No? Di makarating. Kundi, ang magtamasa lang dyan ng kaginawa ng pakinabang private capitalist. At alam naman natin na suportado na ng ating pamahalaan kasi sila lahat nasa ating Senado at Kongreso mga kapitalista yan. Kung di man kapitalista, tuta ng mga kapitalista, kapit. Kaya mauwi lang yan sa private ownership.
Ngayon, kung ang mag-operate naman dyan ay ang China, kasi syempre, state-owned yan magiging state-owned. Doon mag-uusap. Na, kung tayo nga, pwedeng mag-usap tayo, sige, ikaw ang mag-operate. Pero paratingin sa amin ang natural gas sa aming mga kusina para sa mamamayang Pilipino. Siyempre, i-develop yan ng China. Pag-usapan kung paano. 50-50 ba? Tapos, sa murang halaga, pwede pag-usapan yan. Ang problema, ayaw na nga makapag-usap dahil sa intervention ng US. Kaya lalong lumala ang issue. Yun na nga, ginagamit pa. Pasok nga tayo doon sa kuwan. Yung paggamit sa mga mangingisda. Pasukin natin yung yung national security. Kasi, di ba, yung inuukupa ngayon ng China. May mga Spratly yata yan. Inuukupa ng China, may gumawa siya ng isla dyan para doon itayo yung base militar, di ba? Kasi usapin niya ng national security ng China. Kasi nga may ban ang US kasi kung di niya makuha yan sa santong dasalan, sa santong paspasan, gigirahin niya ang China. Ngayon, kasi matagal ng plano yan ng US Matagal na ng plano yan, nagigirahin niya ang China. Inuna lang niya sa Russia. Kasi ang inisip kasi niya, kung hindi niya unahin ang Russia, tapos gigirahin niya ang China, baka tutulong pang Russia. Adi pag problema, kailangan nilang ibagsak na ang Russia, makontrol, para pag inira ng China, madali na lang. Walang tutulong. Ganun ang mga plano niyan ng US. Nagkataon natalo din siya din sa Ukraine. Wala naman silang ipinapanalong giyera pa Puro lagi silang talo kahit sa Vietnam, sa Afghanistan, sa ibang lugar pa. Yun, sa Israel. mukhang matatalo na rin. Kasi ang totoo, hindi naman panalo, hindi mahalaga ang panalo doon sa mga private capitalist, no? Sa giyera na siyang nagsulsul din sa pamahalaan ng US na magkipaggiyera. Hindi ang panalo, kundi ang kita. Paano sila kumita. Ay, may katangahan din naman ang mga politiko talaga. Ang US, may katangahan din yan Paggamit. Tulad din sa atin, nagpagamit. Ngayon, paano na ngayon? Sabi, siyempre, dahil sa nandyan nakatayo na yan Hindi yan basta-basta mapasok. Lalo na yung mga submarino ng US. Kasi nandyan na sila, naka-ready na yan Ready na sila. Naka-ready na. Ngayon, siyempre, isusulsul ang US. Alalain niya. Kasi ang isa din sa plano kung bakit niya sinulsulan, pinapalala ang isyo, balak ang maibalik ang base militar ng US Pilipinas. Balak na yan. Kasi nga, ang plano niya, maging gamit ang Pilipinas doon sa proxy war na kanyang pinaplano. Magamit. No? Laban sa China. Siyempre, pag nakabalik ang base militar, nandyan na nga Isang malaking problema yun. Bakit siya magiging malaking problema? Kasi, pag matuloy ang giyera, pangunahin kung saan ang base militar ng US, ititirahin ng China yan. Damay tayo. Malaking problema yun. Madadamay tayo dahil lang dyan. Nakikisangko tayo sa kanilang giyera na hindi naman kailangan kasi yung issue diyan sa West Philippines pwede naman talagang pag-usapan yan Pwede namang mag-usap diplomatically. Hindi kailangan mauwi doon sa
karahasan. Kaya yung issue ng karahasan niya na binubomba, siyempre national security yan. Pwede mo bang pasukin yung mga lugar ng basta-basta na di mo isa lang alang na dumidepensa ang China. Alam niya na na ang Pilipinas ay ang pamahalaan ng Pilipinas ay tuta ng US. Alam niya na ang Pilipinas ay sakop ng US. Kaya wala siyang tiwala kahit sa mangingisda. Kasi anong malay natin? Yung mangingisdang yan pala yung mga spy. O, di magkakaproblema. Kaya yung mga dahilan kung bakit parang itinataboy nila yung yung mangingisda. Pero kung tutuusin, bakit naman ka magpupunta? Ang lawak naman ng karagatan ng Pilipinas. Bakit pupunta ka roon sa may problema? Parang pinagbabawal. Ganun. Kasi di pa naman tapos ang usapan, di iwas mo na sa ganyan. Kasi normal ang aksyon ng China. Hindi sila papayag na basta may pumapasok. Bagamat medyo kahit pa atin pa yung kung dikit sila roon, ididitik ng mga spy yung kanilang mga pinagagawa. Normal na yun, bubugawin ka. Hindi pa usapin yung ayaw ka payagang mangisda ron. Usapin yung national security ng China, yung sa Spratly. Kaya pinapalaki lang yung issue yan dahil nga sa intervention ng US. Tayo naman, yung ating mga politiko. Ang ating politiko, tuwa naman na nandyan ang US para ipagtanggol ang ating teritoryo daw. Pwede ba naman na resolbahin natin ang problema sa karahasan? Lilikha ka ng panibagong problema, di ba? Mali yun, maling pamamaraan. Hindi yung para tayong bata na sumbong kagad, di ba? Ganun, hingi agad ng tulong. Hindi ganun. Pwede naman diplomatically resolbahin yung issue, yung problema. Diba? Nakita ba natin yun? Kaya nga, sabi ko nga, anong klase ng pamahalaan ito? Puro, na lang, corruption. Kasi, siyempre, kung bakit yung namamahala sa atin ay pumapatol sa mga ganun, yung intervention, pera din na nasa likod niyan. Diba? Pera din yan. May pera ang pumapasok din naman yung US. Laging may yan. May mga hiding agenda yan sa ilalim. Usapang pang ilalim. Pera. O kaya yung ating mga politiko ay mga corrupt yan. Mga corrupt yan. Gusto nila laging humahamig ng pera. Kayamanan. Kahit ipahamak nila ang mamamayang Pilipino. Kaya nakakalungkot yung issue kagunay dyan sa West Philippine Sea. Sana mamula tayo. Huwag tayong pumayag na gamitin ang US. Huwag tayong pumayag na nandyan ang base militar ng US. Hanggat maaari. Kasi natandaan ko sa panahon ni Cory, diba? Panahon nila ng Salunga, ni Mitra sa Senado. Napaalis natin yung base militar, di ba? Napaalis na, wala na yan dyan. Sa tulong din ng Mount Pinatubo. Tamang-tama ang kalikasan niya tumulong sa atin para lumayas ang base militar ng US. Sumabog Mount Pinatubo ay talaga namang nabaon yung kanilang mga armas. Lumayas. Tapos yun na nga, gumawa na ng hakbang ang ating pamahalaan ng panahon ni Cory Aquino. Ang ating Senado noon sa pangunan ni Salunga na Mitra nila ni Pimentel.
napalayas natin. Ngayon, nandyan na, bumalik na naman dahil lang sa issue ng West Philippine Sea na pwede naman pag-usapan sa isang mapayapang pamamaraan. O, diba? Kung walang tumatrabaho CIA, may CIA sa loob ng ating pamahalaan. Nagmaniobra ang mga CIA, mga sinungaling yan. Gumagawa ng kasinungalingan para lang manghimasok. Kaya, huwag maging stupid. Stupid. Mga politiko sa atin, mga stupid yan. At tayo bilang mamamayan, magsuri. Huwag papayag ng ganun. Napakadelikado. O, di ba natin alam na pagka nagkagera, pangunahin ang base militar na Puntaria ng China. Kung nandyan ang base militar ng US, siguradong apektado tayo. Ang missiles, walang matayan. Kung sumabla at doon pa bumbagsak sa akwan, maraming mamamayan, libo-libong mamamatay dyan. Laking problema. Laking problema. Kaya, medyo mag-isip. Hanggat maaari, daanin sa isang diplomatikong pamamaraan. Pag-uusap. Wala nang pinakamagandang remedyo dyan ang pag-uusap. Para mauwi sa isang mapayapang settlement. Hindi solution ang kaguluhan, ang karahasan para malutas ang problema. Huwag tayong magpasulson. Ano ba yan? May intervention na naman. Nandiyan na naman ang US. Masyadong mahal natin ang private ownership. Katangahan yun eh. Katangahan yun. Alam natin na kahit naman ilagay natin, no? Yung gas at crudo. Atin naman talaga, mai-offer it. Dahil nga sa private ownership, ang mas makinabang lang talaga dyan. Yung mga pribadong pag-aari. At ang US, siya interesado, pribadong pag-aari yan. At yung ating mga local na mga negosyante riyan. Lalo na. Gaman sa pera yung mga yan. Hindi rin makinaban ang mga mahirap. Hindi makikinabang. Yun nga, ang ating pwedeng ihalimbawa yung nasa Palawan. Tuwa din naman tayo. Ang problema ay hawak ng private. Kaya hindi rin tayo nakinabang. Dahil imbis na bumaba man lang sana ang kuryente, dahil siyempre mukhang yun ang ginagamit, i-subsidize para mapababa ang kuryente. Ginawang panggatong sa kuryente. Para bumaba. Pero mataas. Lalo pa. O diba? Kasi private. Sila ang nagdidikta kung anong presyo gusto nila. Tayo mga mamamayan, wala eh. Tayo lang mga mahirap. Talagang wala ang pakinabang sa atin yan. Hanggat hawak ng mga private, wala. Gamit lang tayo. Kaya nga kung magkagiyera man, gano'n eh. Halimbawa magkagiyera dahil dyan. Dahil sa West Philippine Sea, masangkot tayo sa giyera. Sasama ka sa giyera. Gamitin ka ng mayayaman para makapaghirap para sa kanilang interes. Kung ikaw yung nasa mahirap ka lang, nanggagawa ka lang. Huwag tayong tanga. Huwag tayong sumama. Huwag tayong magpaluko. Sigurado ang mga mahirap ang kanilang gawing mga sundalo. Iharap sa giyera. Yung mga mayayaman yan, pag nagkagiyera, hindi to pa kaya yan. Naghihintay lang yan. Matapos ang giyera, balik na naman para makinabang. O, diba? Hindi naman mapunta sa atin ang mga pakinabang dyan. Nilulukuhin lamang tayo. Yun ang katotohanan. Kaya, tutulan natin na ang base militar ay manatili sa ating bansa. Kasi, yun ang maging media para maraming masawi nating mga kababayan. Okay. Okay. Yung ano kasi, alam mo, hindi lang naman
hindi lang hindi doon sa usapin ng proxy, no, proxy war. Alam mo, mayroon ding may mas matindi pang issue yung sa Taiwan. Yung Taiwan issue din na ang Taiwan ay talagang lantaran ng gagamitin ng US sa proxy war. Gagamitin ng US. At ang matinding issue din yan na ang interest ng US diyan Ano ba ang interest niya? Yung microchip, yung gamit ba sa paggawa ng mga electronics tulad nitong iPhone, ng cellphone. Nandiyan kasi sa Taiwan, no? Kaya interesado siya diyan na kanyang makontrol para din sa kanyang production. Ayan yung punta sa China yan. Kasi kung mapunta sa China yung production dyan, lalong magmumura ang produkto ng China. Lalong wala nang bibili sa produkto nila. Kasi mahal ang kanilang produkto, ilang community nila sa US. Kaya sabi ko, usapin ito ng labanan ng ekonomiya at politika na China at saka US. Nangyayari diyan sa eastern part, no, sa East Asia. Ang mga proxy ang gagamitin sa proxy war diyan ito yun South Korea, Japan, Taiwan at saka Pilipinas. Nandiyan ang kanyang mga base militar, ang base militar mismo ng US. Tapos ang kanilang diyan, yung pangluluko, yung tinatawag na demokrasya. ang Taiwan din isang demokratikong bansa. Hanggang tutuusin ang Taiwan ay hindi naman yan isang bansa, hindi yan isang estado. Yan ay probinsya lamang ng China. May istorya diyan Sige, tingnan natin ang istorya ng China, ng Taiwan. Mangyari kasi nung Second World War, no? Yung inatake ng Japan ang China para sakupin. Ang presidente yata ang pinuno ng China, si Chiang Kai-shek. Pero bago ang Second World War na yan, may labanan na yung national government ng China, si Chiang Kai-shek, sa pamumuno ni Chiang Kai-shek, ang Communist Party ni Mao Zedong. May labanan na yan sila Si Mao Zedong sa mga kamundukan. Siyempre, kanyang mga kasama, yung mga magsasaka. Ayan. Mga mahihirap. Yun ang mga kasama ni Mao Zedong noong panahon. May labanan ang Communist Party at saka yung national government ng China sa pamamahala ni Chiang Kai-shek ng panahon yun. Hanggang sa nang inatake ito ng Japan, no? Siyempre nakibagira si Chiang Kai-shek sa Japan. Ang nakita naman ni Mao Zedong mukhang hindi kayanin ni Chiang Kai-shek. Kaya nag-usap si Chiang Kai-shek at saka si Mao Zedong magtulungan para labanan ang Japan para wag maagaw ang mainland China. Ayan, yan ang diyan, istorya. Ngayon, siyempre, mas malakas ang Communist Party noon, mas malakas ang kanyang impluwensya. Mas marami siyang yung tinatawag na People's Liberation Army. Yung People's Liberation Army, yun yung mga communist army ng panahon ni Mao Zedong. Mas malaking puwersa noong panahon. Kasi tutuusin, matatalo na talaga sa Chiang Kai-shek kung ng People's Liberation Army. Kaya lang nagkataon na pinasok ng Japan, tulong muna sila laban sa Japan.
Ngayon, nung matapos ang labanan, talo ang Hapon, siyempre, di na binigyan ng pagkataon ng Communist Party ni Mao Zedong na makaupo pa si Chiang Kai-shek. Kaya si Chiang Kai-shek naman ay tumakas. Yan ang Taiwan. Yun ang Taiwan. No? Diyan sa Taiwan siya. Naukupa muna yan ng Hapon eh. Pero, okay, dahil nga sa natalo ang Hapon, umalis ang Hapon. Kahit sa Taiwan. Yun. Nang nakatakas si Chiang Kai-shek dyan, at di niya kinikilala ang ipinoklamang pamahalaan ni Mao Zedong, yung People's Republic of China. Di niya kinikilala. Gusto niyang sila yung lehitimo, yung sa Taiwan, yung sa pamumuno ni Chiang Kai-shek ay ang lehitimong gobyerno o pamahalaan. Yan ang nangyayari dyan noon. Siyempre, ang US naman sa panahon ni Carter yan kinikilala na one China principle. Ibig sabihin ng Taiwan ay sakop ng China. At kinikilala naman yan ng buong mundo. Kahit ng US. Kinikilala yan na one China talaga. Kaya lang ipinipilit ng mga Taiwanese na sila ay dapat may sariling soberenya. Hindi naman talaga papayag ang mainland China. Kasi kasi nasa likod ang US para impluwensyahan ng Taiwan. Dahil nga doon sa resources din na naka-enter sa US. Lalo na dyan sa microchip. At yung plano talaga, matagal na plano na ng US na sakupin ang China. Diba? Sinubukan na nga sakupin ng China ng Europe eh. Kaya nga sila lang naghirap noon eh. Sinubukan na ng sakupin. Tapos yung Japan. Ngayon, nung binumba ng US ang Japan, natalo ang Japan, ayun, plano sanang sakupin din ng US ang China. Kaya lang, nag-usap sila. Hindi naman basta-basta kasi malakas din ang puwersa ng People's Liberation Army na. Malakas, nakapwesto na sila ng maayos eh. Sila nang nakapwesto sa pamamahala sa mainland China. Kaya, ayun. Kaya nga ang Taiwan, hanggang ngayon, pinipilit nila na sila ay magkaroon ng soberenya, sariling estado. Ang Hong Kong, ganun din. Ang Hong Kong kasi noon, ang sumakop dyan, yung Great Britain. Hong Kong. Hong Kong ang ng Great Britain din, sakop. Pero ngayon ang Hong Kong naibalik na sa China. Nagkaroon ng mapayapang settlement para ibalik sa China. Nung una, nag-intervene din yan ang US. Kaya nga, bago yan i-formalize, nagkaroon muna ng mga rally-rally. Sol-sol ng US na intervention. Pero bandang huli, naiayos din. Kisyo, mga black propaganda nga, mga diktador yan, huwag kaya dyan, demokrasya tayo. Ganon din naman ang Taiwan, ganon pa rin ang mga banat na diktador ang China. Tayo ay demokrasya, may kalayaan. Yun din ang mga tuta dyan, no? Mga tuta, mga papit na nasa gobyerno din ng Taiwan, halos walang pagkakaiba din sa Pilipinas, tuta lang eh. Mga tuta ng US ang nangibabaw riyan sa Taiwan. Kaya nga, hawak ng US. At nitong huli nga panay ang supply ng US ng armas dyan sa Taiwan. Handa na sa gera. Kasi ang plano na ng US, pagkatapos sa Ukraine, dito na sa China, ang labanan. Okay. Ang labanan. Kaya, ang mga base militar ng US nakapuesto na. Sa Pilipinas, sa Japan, sa Taiwan, sa South Korea. Nakapuesto na yan eh.
ang kulang na lang masimulan. Ang ano kasi, ang sabi nga ng China, amin ang Taiwan, hindi yan sa inyo. Tsaka, katangahan naman yun, di ba? Kahit ang Pilipinas ba, ang katangahan yun. Neighbor mo lang, kapitbahay mo lang yung China. Dapat mahalin mo yung kapitbahay mo, di ba? Love your neighbor. Ang US, layo nun, hindi naman natin yung kapitbahay. Hindi rin kapitbahay ng Japan yun. Hindi rin kapitbahay ng Taiwan. Di ba? Yung ano lang, yung kasinungalingan, pinipilit sa lugar nila, yun ang mga estupido, naniniwala di ba? Binanggit nga natin na yung kasinungaling, papaulit-ulit na sinasabi, ang totoo yan. Nagmukhang totoo doon sa mga estupido. Yung mga estupido nga mga nasa pamahalaan. Dahil mga gahaman niya yung pagiging gahaman ng sanhi ng pagpipilit, no? Na manatili ang kanilang interes. Kasi nga ngayon mga halimbawa yung politiko sa atin, pero mga tuta ng kapitalista, halos mga mayayaman ngayon. Ganun din sa Taiwan. Ang ano doon yun din. Mayayaman mga kapitalista. Ngayong sa pribadong pag-aari. Yung may private ownership, lalo na sa kagabitan ng production, sila lang ayaw yung magpasakop sa China. Kasi ang China talaga, state ownership yan. State ownership at the same time, collective ownership. Yun ang ayaw ng mga ganid. Di ba? Yun ang Taiwan. Ganon din ang Pilipinas. Pasulsul pa. Kasi ang kaya nga galit sila din. Ako, di naman ako kakampi ni Duterte. Sira ulo yun si Duterte. Kaya lang, si Duterte kasi nagmaniobra din, di ba? Taktika yun. Alliance. Nakipag-alyansa sa China. Kunwari, kasi nga, sindikato din naman yun. Para sa kanyang sindikato. Magtagumpay. Kasi ang akala din naman ni papayag ang China na gamitin ni Duterte sa kanyang sindikato. Yung issue kasi ng droga, hindi yan simpleng sa mainland China. Maaring galing ng nung panahon ang Hong Kong ay hindi pa naman ibinalik sa mainland China. Nandyan ng maraming sindikato. Ganon din sa Taiwan. Nandyan. Mga Chinese din yan eh. Ngayon, parang ang pagka tayo nagagalit na lang, mga sindikato, lagi sabi natin Chinese. Hindi natin tinitirang kung taga mainland China ba yan. Kasi sa mainland China, hindi pwede yung mga sindikato yan. Kaya nga hindi sila, obra sila din yung mga, sila din ayaw na maibalik sa mainland China, Hong Kong. Ganon din yung Taiwan. Sila din yun, bukod sa mga kapitalista, yung mga sindikato. Kasi di ubra ang sindikato sa China. Hindi pwede doon. At bakit ka pa magsisindikato ron, sagaan na naman ang buhay. Tsaka kung sindikato ka, sakit mo na yun, diba? Ulungan ng bagsak mo. Ayun din nasa Pilipinas, totoong nga Chinese din naman yan. Kaya lang, taga mainland China ba? Baka taga Hong Kong yan, okay, taga Taiwan. Sila yung di makapasok sa mainland China, kaya sa Pilipinas pumupunta. Diba? Kasi marami ding kasabot na sindikato yan. Tulad ni Duterte. Diba? Kaya nakapasok sa Pilipinas. Pero ang laging sinisira yung China. Yung sinisira ba yung Estado? Kahit kagagawa lang ng mga individual na mga Chinese. Stupido. Diba? Yun lang yun nga, ganun tayo magsuri, hindi basta-basta maghusga. Kasi pag naghuhusga tayo na hindi naman natin talaga suri, magmukha lamang tanga rin eh. Magmukha lamang tanga. Yun ang katotohanan doon. Kaya, ang isa sa pinakamatinding problema kasi mangyayari, kung tulad yan, ang base militar sa South Korea, nasa Japan, nasa Taiwan, nasa Pilipinas. Siyempre, kung maiipit ang China dyan, kasi nga may, ang pinakamatindi, balik muna tayo doon sa proxy. Tingnan mo yung kalukuhan. Supply ng US ng mga armas. Pero hindi naman sila lang umarap sa gera eh. Diba? Hindi sila harap ng gera, kundi alam ba, yung mga bansa na ginawa ng proxy, yung mamamayan mismo ng mga bansang yan, yun ang nakipag-gira.
Nagsusupply lang sila ng armas. Halimbawa sa Japan. Siyempre, sino ba mga sundaling ilalaban yan? Yung mga Japanese. Sa South Korea, ganun din. Sundalo ng South Korea. Sundalo ng Taiwan. Sundalo ng mga Pilipino. Sa Pilipinas. Yun lang yan eh. Tapos ang masakit pa dyan, yung armas na isinusupply, hindi naman libre yan eh. Hindi libre yan. Binabayaran yan. Ang ano lang, ang kumikita dyan ng gusto yung nasa pamahalaan. Kasi sinusuhulan yan eh. Ito, pera mo. Sa iyo yan. Sa iyo yan. Kalahati, 1 milyon. Halimbawa lang natin, 1 milyon. Sa iyo yan. Kung ang pundo ng US ay 2 milyon, ang 1 milyon sa politiko, ang 1 milyon para sa armas. Diba? Parang gano'n lang yan eh. Tapos yung armas kasi, babayaran yun, hindi naman libre. Mas malaki ang kikitain doon ng US kaysa doon sa kanyang sinusoul sa mga politiko, sa mga namamahala. Ganun lang yan. Para gawing proxy. Kita mo. Walang mamamatay sa kanilang sundalo. Walang maaksaya sa kanilang armas kasi binabayaran mo rin naman yan. Kaya nga kung suriin mo, kalukuhan yan eh. Huwag tayong maging tanga. Nangyari, kung bakit nasabi natin, kaya yun ang nangyari sa Ukraine. Ang Ukraine ginawang proxy para girahin ng Russia. Sinusuplayan ng mga armas na binabayaran. At the same time, kumikita din yung namamala. Si Zelensky. Diba? Kumikita. Na hindi nalulugi ang US. Tumubo pa ng gusto. Parang, kumbaga, ambon lang yung isinusuhol niya kay Zelensky. Tapos, ang kawawa yung mga mamamayan ng Ukraine. Ginagamit na sundalo. Yung mga sundalo, kawawa. Diba? Ganun din mangyari dyan sa China. At saka sa Pilipinas, Taiwan, Japan at South Korea. Huwag tanga ang mga mamamayan. Huwag tanga. Kasi, hindi simpleng, pera ang nasa likod. Kasi yun namang mga mayayaman yung nasuhulan. Pag nagkagira, wala din naman yan nililigtas sarili nila. Nililigtas mga mayayaman yan. Iskierda yan, nakahanda ng mga passport niyan. Di ba? Nakahanda ng mga passport yan. Kahit nung oras, lilipad yan pag nagkagira. Ito, ang kasi, isa sa mga parang pahayag ng China, 1927. Kailangan kung di talaga, kasi ang ginagamit kasi ng China sa Taiwan ay diplomasiya. Baka pwede kasing mag-usap. Ayos natin yung ating yung relasyon. Ngayon, ang ginawa kasi nitong bagong presidente ng Taiwan, mukhang pumunta sa US, so para bang Pilipinas din. Sumbong, gano'n, parang bata. Sabi ng China, mukhang hindi na ito tama kasi imbis na makipag-usap, alam naman na may problema ang China sa US. Pumunta pa talaga yung bagong pamalaan ng Taiwan sa US. Diba? Sabi nga ng China, 1927, hindi kaya sa mapayapang paraan, pwersa nilang kunin ng Taiwan. Ibig sabihin yan, posible na puputok ang giyera. Sabit ang Pilipinas dyan. Ngayon, ang pinakamatindi pa ganito. Kung maiipit ang China dyan, wala na siyang ibang alternatibo kundi gamitin ang nuclear weapon. Kasi pwedeng ganito mangyari niyan. Pwedeng di kakayanin ng mga proxy war. Pwedeng gumamit ang US ng nuclear weapon. Pag gumamit ang US ng nuclear weapon, siyempre gagamit din ang China ng nuclear weapon. Ganun na mangyayari niyan eh. Ngayon, kung nuclear weapon ang gagamitin,
walang mabubuhay sa atin. Walang mabubuhay sa Pilipinas. Ang buong mundo apektado. Malamang wipe out. Libo-libong nuclear hit pag kayo nagsiliparan. Ang radiation yan, kung di ka man actual na babagsakan, yung radiation yan, dala-dala ng hangin sa buong mundo. Ano mangyari doon sa madaanan ng radiation? Lalala ang krisis sa buhay ng tao. Maraming mamamatay pag nagkaroon ng nuclear weapon. Kung pasulsul tayo. Ngayon, kung di man magka-nuclear weapon, yung mga missiles na yan, alalakas niyan. Hindi kailangan pupunta dyan sa Pilipinas para doon ka tirahin. Yung pag pinakawalan ng China yung mga missiles na yan, tansyado na nila kung saan babagsak. Posible na malusaw pa nga ang Pilipinas dyan. Yung mga islang yan. Pagka tinatamaan. O, di ba? Dahil lang sa kasakiman ng mga namumuno sa atin, nagpagamit sa US, sa solsol ng mga CIA, tayong mga inosenteng mamamayan nadadamay. Paano yung ating mga anak, mga apo? Kaya, ang laking problema, laking banta yan. Laking banta sa ating seguridad, sa ating buhay. Yung nangyayari dyan sa eastern part ng mundo. Sa Pilipinas, sa Japan, sa Taiwan, sa South Korea. Ang pinaka matindi ganito eh. Kung sa usapin ng superpower, siyempre pinaka superpower talaga ang US. Kasi sa buong mundo mayroon siyang 800 yata na base militar. Lahat. Ang China wala namang base militar sa labas ng China eh. Wala. Kahit ng Korea. Sa kanila depensa lang. Ibig sabihin wala silang plano. Kung lumikha man sila ng mga nuclear weapon yan, mga armas na yan, mga missiles, para depensa. Kasi alam naman nilang noon pa ang US, gigil na gigil yan, naatikihin sila. Ganon din ang Russia. Kaya bumuo na rin sila ng kanilang nuclear weapons. Nuclear hit para dumipensa. Kaya nga pag inunahan yan, ilalaban yan. Hindi atras yan kasi wala naman din maatrasan eh. Nang dumipinsa na. Kasi ganun ang US, masyadong dinumina ang buong mundo. Tinatakot sa pamamagitan ng nuclear weapons. Ngayon, mayroon na siyang katapat. Ngayon, kung bakit medyo mahirapan ang US ngayon, no? Kung magkaroon ng World War. Pag nauwi sa World War, kasi ang giyera kasi doon sa pagitan ng Ukraine at Russia, yun eh, parang regional lang, regional war. Ganon din dito sa Israel, regional war. Pero kung sumiklab ang World War at ang maging mitsa yung sa China, kasi nga siyempre posible yun kasi ang plano kasi ng US paano pabagsakin ang ekonomiya at ang sosyalismo. Yung sa politika naman yung sosyalismo, ang ekonomiya yung tatalunin na ang kapitalismo. Babagsak ang kapitalismo eh. Babagsak ang kapitalismo at ang mangibabaw diyan yung sosyalismo at ang China kasi, ang Russia, socialist country yan na kailangan pabagsakin niya ng US para magtagumpay ang kalakarang sosyalismo. Gusto niyang wag mangibabaw. Huwag mangyari. Kahit nangyari man sa mga bansa lang ng China at Russia, ang tutuusin sa Latin American, nandoon na yung socialism. Cuba, Venezuela, Brazil, El Salvador, halos naman ang Latin America, mga socialist country na rin yan eh. Kaya nga galit din ang US sa Latin America. Kinukudita pa nga niya. Kinukudita niya pag ayaw sumunod sa kanya.
Tsaka sinasanksyon. Yun na nga, ginagamitan na ng mga sanksyon. Ngayon, bakit di nagtagumpay yung sanksyon? Hindi na magtatagumpay ang sanksyon nga. Binanggit ko nga kanina, binuo yung BRICS. Yung BRICS kasi Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Yan ang BRICS. Isang block na nagbuo ng multipolar system. Multipolar. Kasi ang US kasi unipolar yan eh. Ibig sabihin, siya ang nagdomina sa buong mundo. Unipolar. Kung ano yung ididikta niya, yan ang sinusunod sa politika at ekonomiya. Yung multipolar na binubuo, hindi para gumamit ng dahas, kundi yung kung paano paunlarin pa ang ekonomiya. Sa sosyalismo kasi, ang target nila, yung pagpapaunlad lang ng ekonomiya ng buhay ng tao. Gawing sagana, ang mga mahirap, sumagana. Kaya mas focus sila sa ekonomiya. Ang US, kakaiba, kasi para madumina niya ang buong mundo, kailangan mayroon siyang mayroon siyang mga military base, mga nuclear weapons, para kontrolin ang buong mundo. Kung di ka makontrol sa kanilang ginagawang mga patakaran economical ba yung gamit ang World Bank, IMF, kung di nila kayanin kontrolin dun sa IMF, World Bank ang buong mundo, kontrolin nila sa pamamagitan ng giyera. Ayun ang taktika nila. Domination, pagdomina. Ngayon yung BRICS, gusto nilang kumalas sa ganong sistema. Ayaw na nila yung unipolar. Ayaw na nilang diktahan sila o kontrolin. Kaya nagbuo sila ng sariling grupo. Yung BRICS. Ngayon yung BRICS, lumalawak na sa kasalukuyan. Lumalawak yan. Nagsimula sa 5 hanggang sa nitong huli, naging 10 na. At same time, mayroon siyang mga alyado na 10 rin. Tumadami na sila na hindi na gumagamit ang dolyar. Ang kanilang negosyo, halimbawa, kung anong yung produkto, yung local currency ang gamit, hindi na dollar. Yan ang totoo doon. Kaya ginawa na kasi yan ng Russia, yung local money lang. Ginamit na yan ng Russia sa kanilang ekonomiya dahil sinanksyon sila ng US. Ang ginawa naman, diba, yung kalakalan ng Russia at ng China, local na currency ng China at saka local currency ng Russia. Kasi ang import ng China kasi ng gas at crude ay sa Russia. Yun ang malaking bansa na nag-supply sa kanya ng ng gas at crude, lalo yung natural gas. Ang Europe nga sa Russia din yan umaasa, yung natural gas na yan sa crude. Kaya lang nitong huli nga, ayun, naputol na, kaya tumindi ang krisis ngayon sa Europe. Kasi wala na yung murang gas galing ng Russia. Naputol na yan. Hindi naman kagustuhan ng Russia na putulin yung, ang naging problema dyan, estratehiya nila na maputol para maghilap ang Russia kasi wala nang bibili sa kanyang gas at crudo hindi naman naghihirap ang Russia. Patuloy lang ang pag-unlad ng kanyang ekonomiya. Pero yun na nga, ang kalakalan ay hindi nagamit ang US dollar din sa mga BRICS country. Lumalawak na ngayon yan. Itong uli, ang Indonesia pumasok na bilang miyembro. Ang BRICS, sila sa buong mundo, halos ang kalahati ng populasyon ay nasa kanila. Mga malawak na populasyon. Siyempre, ang populasyon yan, ang consumer ng production ng commodity. Kaya, imbis na bumagsak ang mga bansang yan, umunlad. Kasi may mga consumer naman sila
At hindi naman kailangan na gamitin mo ng US dollar. Kaya nga, nung una, wala namang US dollar bago ang Second World War, yung 1945. Hindi naman US dollar ang reserve. Ginto. Ginto ang reserve ng mga bansa para ilimbag ang currency. Kahit sa Pilipinas noon. Ang unang reserve natin dyan ay mga ginto. May reserva tayong ginto sa Central Bank para kung gaano kalaki yung ating reserva dyan, ay yung siyang maging batayan ng paglimbag ng ating currency. At doon ngayon tutungo ang BRICS sa ganun. At yan na ginagawa na nila na ang kanilang mga currency ay nakabatay na sa ginto, yung localized currency. Hindi na doon sa kanilang dollar reserve. Kasi kung bakit dumadami, natakot din yung mga bansang yan na pagka ayaw sumunod dun sa patakaran ng US, lalo yung liberalism ng negosyo, isanksyon. Tulad sa ginawa nila sa Russia, sa Afghanistan, marami na ng mga isinasanksyon yan. At sa Latin America, marami silang isinasanksyon. Then nga, parang umangal, parang umayaw. Parang nagreklamo. Dahil sa nagreklamo, sinasanksyon. Dahil sa sanksyon na yan, dumidistansya yung mga bansa. Sumama ngayon sa BRICS. Kinampalaki ang BRICS. Lalong titindi ang problema ng US. Kaya yun ang tinatawag na self-destruction ng kapitalism. Sentro ng kapitalismo kasi ang US. At siya mismo ang nagpalala ng kanyang problema. Nagkaroon na ng tinatawag na self-destruction. Malulusaw ang kanyang sistema. Dahil sa kanya na rin kagagawa. Dahil sa kanyang pagiging dominante. Wala nang mahalaga sa kanya yung kanyang bansa, yung mga kapitalista ng kanyang bansa. Tawag pa nga mga fascist. Ang fascismo nila hindi para sa kapakanan ng majority ng mga manggagawa ng United States, kundi ang fascismo nila sa kapakanan ng mga 10% sa United States, yung mayayaman. Ganon din sa Pilipinas. May fascism dyan. Magkipagyera sila. National purpose daw, national interest, national security. Pero ang totoo niyan, para daw sa interest ng mga mayayaman. Pag ginagamit kasi yung interest ng bansa, ang mahalaga kaysa mamamayan, fascism ang tawag doon. Ngayon, diyan sa Pilipinas, ginagamit lang ang kapakanan ng bansa, pero ang totoo niyan, kapakanan ng minority. Fascism. That is fascism. Nasa likod niyan. Okay. Yun ang issue ng West Philippine Sea. May kaugnayan yan doon sa isa sa mga plano na tayo gamitin sa proxy war laban sa China. At yung issue sa West Philippine Sea, hindi kailangan daanin sa dahas yan. Makikipag-usap lang. Makipag-usap sa isang diplomatikong pamamaraan. At pag nakipag-usap, dapat merong mga black and white, yung kasunduan talaga. Hindi pwede yung verbalan. Kaya nga sabi ko, nasaan na kaya yung kasunduan ni Gloria, sa panahon ni Gloria at saka ng China. Diba? Hindi pwede. Kasi nga, kung bakit ayaw i-black and white, dahil may corruption. Diba? Ang pagkikipag-usap dapat seryoso at iwasan yung paggahaman. Dahil sa pera, papayag kang magkakasundo na wala man lang pinipirmahan. Ay, kalokohan yan. Kaya nga napilitan si Noynoy na dahil sa United Nations. Kasi tingin ko walang kasunduan. Verbalan. Kasi nagkaroon naman talaga ng oil exploration dyan sa West Philippine Sea, sa pagitan ng China at saka ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung mayroong kasunduan. Kasi
kung mayroong kasunduan, bakit dinadala sa United Nations? Nagkaroon ng kaso. Di ba? Kaya sabi ko, mukhang mayroong hiding agenda. Okay. Kaya, yun, siguro, sa mga susunod pang talakayan, magpalalim pa tayo. Magpalalim pa tayo. At ating inasahan na sana mag-subscribe kayo, share, comment, mag-like para tuloy-tuloy itong ating ginagawang mga talakayan. Mahalagang ang mga mahihirap na tulad natin ay maabot. Maunawaan ang kalagayan. Hindi ubera na lagi na lang tayong nagagamit dun sa kalukuhan ng mga mayayaman. Nagamit lang tayo. Ginawa tayong component para sa kanilang interest. May mga ang balita kasi diyan sa atin, ang mga medyo mahirap magtiwala. Puro mas marami kasi sinungalingan. Ayaw sabihin ang totoo. Meron naman, hindi ko naman sinabing lahat. Pero maraming kasinungalingan, lalo sa mga national issue at saka world issue. Kasi nga, halos ang mga ibabaw dyan, interest lamang ng mga kapitalista. Pag nasagasaan ang interest ng mga kapitalista, sabihin, walang pakinabang para sa kanila, hindi nila sasabihin yun. Ang totoo, ililihis nila ang katotohanan. Ganyan ang mga social media na hawak ng mga kapitalista. At wala namang magawa din yung newscaster. Sumunod. Wala silang magawa. Sinasahuran lang din sila. Diba? Ganon ang pangyayari. Kaya maraming salamat dun sa inyong pakikisa sa ating talakayan. Siguro hanggang dito na lang muna tayo. Sa next episode, talakayin at palalayimin pa natin ang geopolitical issue, no? Yung pandaigdigang issue. Talakayin natin yan kasi mahalaga ding malaman natin. Yun na nga, pahatiyo natin natalakay yung sigalot o giyera ng US, ng West at saka ng East, yung Russia at saka ng Europe at US, ito na nga China. Isa din yan sa mga susunod. Kaya maraming salamat ulit. Hanggang dito na lamang tayo. Inasahan natin na sana mag-subscribe kayo, mag-share, mag-comment, at i-like.